Magandang araw sa inyong lahat mga balanggaw. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Thank you, thank you, thank you. So ito na, pag-usapan natin. Ako, si Christopher Min, padagdag na naman yung kaso niya ngayon. Talagang si Sharon. Naisip ko noon, nung nasilip ko yung ano niya, yung mga palabas pa noon pa. Parang close naman sila ni Sharon kasi panay daw siya, may source kay Sharon. So, at saka mabait sa kanya si Sharon, sabi niya. Ang dami siyang alam sa buhay ni Sharon dahil nga siyempre ano na siya, mga veteranong na sila, reporters sa mga artista. So, nagulat na lang ako na talagang sinampahan siya ng kaso na cyber libel. So, pero alam nyo mga palangga, ang bilis nga naman kasi siyempre nasa iba na nga ngayon ang mundo, ang bilis na dahil yung teknolohiya napakabilis na, kaunti lang talaga, lalo na sa mga, syempre kung popular ka, kabilis talaga i-post ka agad nila. So napakabilis, kumalat na kahit hindi pa naibalita sa TV. Nako, ang social media ayun na, sumabog na. Tapos, siyempre naman, yung palabas ni Christopher Min, ipinopost din naman, ang dami sa FB. So, talagang, di ba sinasabi ko na sa inyo, once na mapanood mo yung video na yon, pag scroll mo, andoon na naman siya. So, siyempre, nakita, kahit nga basahin mo lang yung kanyang pamagat, sa susunod, ayan, makikita mo na naman na, nandoon, pag scroll ko, nakita ko na nandoon na naman na nakasuhan na naman siya ni Sharon. Pero sinagot na niya kaagad na hindi naman daw siya natatakot dahil talagang ganun na nga daw, na daw, kasali na daw yun sa buhay niya. So parang yung trabaho niya, yun daw talaga, na daw yun, kasama na yun, yung mga gano'n na kaso, pero hindi daw siya natatakot dahil hindi naman daw yun, kasi nga, sanay na daw siya. So, pero, ang sabi nga lang niya, yung mga isinampa daw yung sa galing, syempre, yung mga bababang artista, pataas ng pataas, syempre, Sharon na yun. So, ayan na, sumubra naman din kasi dahil ang dami ko nga rin nababasa na pati ata yun kayamanan nila ni Sharon. Naku, inilabas na niya sa social media, sobra na rin, 'di ba? Yung mayroon akong nababasa na parang mayroon daw iniwan si Sharon, syempre kung anong iniwan, tapos iniwan niya kay Casey. O, alam na kung anong iniwan kay Casey. Siyempre, mga datong yan, yung mga, alam nyo naman, ang dami talagang, siyempre, yung mga, niya, yung mga kayamanan, ganun. Tapos ngayon, yun na daw, yun, di ba, nagkakalabuan nga daw yung mag-ina. Tapos, yan na daw, yun na, ang, parang kukunin daw ata, or, basta yun nga, siyempre, sa dami naman, sa dami na niyang, iba na yun may nababasa ako, basta sa na talaga ha, sa mga ari-arian na yung mga pinag-usapan nila, ay nako, sa katagalan, hindi lang yun, pati naman talaga natutruma na daw, sabi ni Sharon, yung kanyang mga anak, or nung pinagsasabi ni Christopher Min, ayan na. Ang akala ko talaga, diba? So, ayan na nga talaga. Alam nyo, hindi naman, diba, sinasabi nga, hindi naman lahat ng panahon ay para sa iyo. Nasubrahan na, ayan na. So, nako, ganun talaga. At saka ito mga palangga, hayaan na natin yan siya kasi gawain nga rin naman nila. Tapos ito, nako, ano na nangyari sa ratings ng AET? So sabi pa nga, marami na ring nagpro-protesta, or ang dami doon, mga minors na panoorin daw palagi sa Itbulaga dahil nandyan daw si
Mingay. At katotohanan daw yung Mingay na yan, hindi daw clone. So, yan ang mga sinasabi doon sa Facebook or ganun-ganun mga kanilang pinapalabas. Dahil naisip ko, bakit kaya ang dami doon nagpo-post na, ayan, wag nyo nang paniwalaan dahil totoo daw talaga ang main yun. Main Mendoza daw talaga yung nandoon sa AET. Nako, yung chinecheck ko, ay naku, mababa na pala talaga ang ratings ng Itbulaga. Sa ngayon, talagang tagilid na sila, kaya pag magpapahiwatig naman yung mga TVJ, siyempre, talagang pagpapahiwatig sila na hindi number 1 pa rin sila. Gano'n naman talaga, 'di ba? Lahat naman ng palabas, kahit naman sino, number 1 si ganito kahit hindi number 1, 'di ba? So ayan, mababa na daw talaga ang kanilang ratings. At ito pa, mayroon din akong nababasa, sinend pa sa akin na sabi daw ni OG Diaz na si Aldin daw at saka si Catherine, nako, si Aldin daw ay nandoon araw-araw, bumibisita. Oh my God. Ay, ito na naman. Alam nyo yan, kasi nga, yan na nga, parang ito din sa side nila ni Alden, ito din kay tsaka kay Maine, parang namimihasa din yun. Alam kasi ng mga reporters parang namimihasa dahil nga mayroon naman din silang tinatago at ayaw naman nilang ilabas ang katotohanan. So talagang ichichismis sila ng tudo-tudo. So wala pong katotohanan yun mga nilabas, mga palangga. Basta walang katotohanan yun, walang Catherine sa buhay ni Alden. Alam na natin yan sa mga totoong aldabnisyon na sumubaybay hanggang ngayon. Alam talaga na walang Catherine sa buhay ni Alden at walang Kongkong sa buhay ni Maine at hindi po kinasal. Naku, wag nyo nang paniwalaan yan ang sinasabi ko. Wag nyo nang paniwalaan yung mga inilabas sa social media. Di ba mga palangga? Dito tayo sa katotohanan. Matagal na po yan. Alam nyo yan mga palangga, wag na nating paniwalaan yun. Paniwalaan natin yung noon, yung mga unang inilabas, di ba? 2015, 16, 17, ako, yung 18 umpisa na yun, parang 17 ata, mayroon ng kaunti. Pero 18 grabe na, di ba? Dahil yun na yung pinalabas ata, yun na yung movie na yun, or 19 ba yung pinalabas? Basta before pandemic yun ilabas yung movie ni ni Bossing, kaya wag na nating paniwalaan yun. Basta yun ang natin yung noon. Kasi ngayon, puro na yung kalokohan. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!